Hey there, kababayan! Naisip niyo na ba kung gaano karaming kalat ang nagawa natin sa space? Tara, mag-cosmic journey tayo at tingnan natin kung paano natin lilinisin ang cosmos. So, noong July 1969, gumawa ng history sina Neil Armstrong at Buzz Aldrin sa paglalakad sa buwan. Pero may iniwan din silang gamit, 2 pares ng boots, ilang tools, at 4 na vomit bugs. Yup, lunar litter. Pero simula pa lang yan ang space junk saga natin. Noong 2006, aksidenteng nawala ni astronaut Suni Williams ang kamera niya habang nagtatrabaho sa ISS. Tapos noong 2007, isang bug ng tools na nagkakahalaga ng $100,000 ang lumutang sa space. Ay naku, accidental satellites. Habang karamihan sa mga item na ito ay nasusunog pagbalik sa Earth, ang iba, tulad ng Tesla Roadster ng SpaceX, ay naiwan sa orbit ng walang hanggan. At sa dami ng nasa kalawakan ngayon, ang mga debris na ito ay pwedeng makasira sa mahalagang satellites. Imagine, 1 milyong piraso ng basura ang lumilipad sa paligid ng Earth sa bilis na 10 kilometers per second. Isipin niyo to, noong 2009, isang American satellite ang bumangga sa isang lumang Russian satellite. Sumabog ito sa libu-libong piraso. Ang chain reaction na ito ang tinatawag ng mga scientists na Kessler Syndrome. Nakakatakot, di ba? Ngayon, ano ang ibig sabihin nito para sa atin dito sa Earth? Well, karamihan ng space shrapnel ay nasusunog sa re-entry, kaya huwag kayong mag-alala na magigising kayo na may satellite sa bakuran niyo. Pero ang malalaking piraso, tulad ng SpaceX capsule na lumapag sa Australia noong 2022, ay kayang makaligtas sa biyahe. So, paano natin lilinisin ang kalat na ito? Una, tigilan na natin ang paggawa ng mas maraming basura sa space. Ang debris ay nabubuo sa maraming paraan, banggaan, solar radiation, at maging sa rocket launches. Ang good news, nag-experiment ang mga researchers ng bagong sistema para mag-launch ng mas maraming satellites ng sabay-sabay. Nagtatrabaho din ang NASA at mga pribadong kumpanya para mag-refuel at mag-repair ng existing satellites. At para sa mga basura na nasa itaas na, gumagamit ang mga engineers ng controlled re-entry para sunugin ang mga lumang satellites. May ilang eksperto na nagmumungkahi na gumamit ng lasers para itulak ang debris sa mas ligtas na orbits. At gusto ng mga pribadong kumpanya na gumamit ng space tugboats para alisin ang malalaking debris. Sa huli, ang lahat ng debris na ito ay sumasalamin sa ating consumption habits. Kaya, kung gusto nating ipagpatuloy ang pag-explore sa final frontier, kailangan nating maging mas mahusay sa paglilinis ng ating sarili. Pareho sa itaas at dito sa ibaba. Kaya natin ito. Let's save space for future generations. Thanks for watching.